Simula tayo muli sa panibagong serye po sa ating serye ng pagiging alagad ng ating Panginoon. So ito po yung serye po natin sa pagiging alagad ng ating Panginoon. At sa umaga po ito, mag-aaralan po natin ng dalawang larawan na ito na po na sinasabi na mga alagad ng Panginoon, sila ay asin at liwanag kanya. Salt and light. Ito po tumutukoy sa ating influence bilang alagad ng ating Panginoon, ng ating influence sa mga tao. Dito po sa Mateo, chapter 5, verse 13, verse 14. Ito po ay simula ng tinatawag na pangangaral ng Panginoon sa isang burol, Sermon on the Mount. Sinimulan po niya sa isang mga bagay na kailangan taklayin ng kanyang mga alagad na nasa kanyang kaharian. Ganyan. At ito po ang kanyang pagtatapos sa Beatitude. Sabi niya, you are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how should it be seasoned? Hindi natin alam kung yung asin sa pinanggalingan ng Panginoon ay nawawala kanyang alat. Ang alam ko, hindi nawawala ang alat ng asin. Pero maaaring sa kanila ay nawawala o sinasabi lang ng Panginoon. It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. Ibig sabihin, ang asin, pag nawala ng alat, useless na lang yun. Ganyan. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Isang halimbawa po ng isang syudad na nasa bundok, yung Baguio, di ba? Hindi mo siya magtatago. Pagka malapit ka na, makikita mo siya kagad dahil nasa mataas siya. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand. Ganun din po yung liwanag. Pansinin niyo sa building natin, yung mga liwanag nasa taas hindi nasa baba. Kasi kung nasa baba, useless lang yan. Unless otherwise, nandun kasi isang dance floor ng isang bahay na nasa baba yung ilaw. Pero under normal circumstance, ang mga ilaw nasa taas. But on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Ang purpose ng liwanag, ng mga ilaw, magkakaroon tayo ng liwanag kayo. Ito po isang metaphor. In other words, tayo po inahalin tulad sa pagiging asin ng lupa at pagiging ilaw ng sanglibutan. So, bakit sinabi ng Panginoon niya? Ito yung may kaugnayan sa ating influence kanya sa mga tao. Kapag tayo po ang instrumento ng Diyos para may pakilala po ang Ebanghelyo at ang kaharian ng Diyos. Sabi nga po natin kanina, itong talatang ito ay inilagay sa Beatitudes kanya. Darating ang panahon na makikita natin na tayo po ipagwiwikahan at tayo usigin dahil sa ating pananampalataya, katulad po ng ating Panginoon. Mapapalad ng mga inuusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawag kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya, sapagkat malaking katimpaan nyo sa langit, sapagkat kayo din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Ganon din ginawa sa ating Panginoon, di ba? Siya po'y pinagwikaan, nilay, at siya po'y pinag-usig at pinantay. Pero hindi nawala ang kanyang, sa paggawa nila ng gano'n sa ating Panginoon, hindi nila napatay ang kanyang influence, di ba? Na manapay na ipakita niya ang katotohanan sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa ng mga tao sa ating Panginoon. So may influence ang Panginoon sa mga bagay na kanyang ginawa, at sa mga bagay na ginawa sa Kanya. Makikita natin ang influence ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin ng influence is the power to affect others. Yung influence, ito yung ginagawa natin na may epekto sa iba. Yan ang ibig sabihin ng influence. Either negative or positive, pero yan ang influence. Yan ang kapangyarihan na maapektuhan natin yung iba sa mga bagay na ating sinasabi o sa mga bagay na ating ginagawa kanya. Itong talatang ito ng Romans 14 verse 7
Ito yung ginawang awit ng mga Katoliko. Although walang masama doon sa awit na, kasi pwede natin awitin yan eh. Nasabi niya, walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili. At walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Mayroon pong isang pelikula, yung, anong pelikula na yun? No Man is an Island, ganyan. Hindi tayo mabubuhay na mag-isa. Tayo nilalang ng Diyos na meron tayong kasama, ganyan. Kasi mula pa lang, nilalangin ng Diyos ang tao. Nilalang niya sa babae at lalaki. Sabi niya, hindi maganda ng lalaki mag-isa. So, nilalang niya ng isang babae na makasama niya, ganyan. Ito sinasabi ni Pablo, ang ating ginagawa, hindi lang pwedeng sa sarili mo lang, ganyan. Meron siyang epekto sa iba. At hindi lang tayo namamatay para sa ating sarili lang, ganyan. So, in other words, ang pagiging alagad, hindi lang pang sarili yan, ganyan. Iniisip din natin yung iba. Sa pong mga tao, iba-iba klase tayo. Iba-iba ating pag-uugali, iba-iba ating pagsasalita. May mga kapatid na may malakas na personality, may mga kapatid na mahinang kailang personality. Hindi pare-pareho ang ating influence. Siyempre, iba-iba tayo. Kay ito'y mabuti, kay ito'y masama. Iba-iba ang ating influence sa iba. Pero, meron tayong influence. Hindi pwede sabihin na wala akong influence, meron tayong influence. Depende sa kung saan ka ang yung circle of friends, kung saan ka, meron kang influence. Hindi pwedeng wala. Minsan, sa trabaho natin, meron tayong influence. So, itong sinasabi rito, tayo po ay merong influence sa iba. Yung mga ibig sabihin nito, yung mga bagay natin ginagawa, hindi lang yung sa sarili natin. Nakikita ng iba yun, di ba? At kahit sa ating kamatayan, malalaman ng mga tao kung ano naging buhay natin. May nakakakilala sa atin at meron nakakaalam sa atin. Di ba? Yan ang sinasabi ni Pablo. Meron tayong influence. Kahit pa paano, kay malaki, kay maliit, meron pa rin tayong influence. Hindi natin pero sabihin na wala tayong influence sa iba. So, ibig sabihin ito, dahil meron tayong influence kahit pa paano, kailangan tayong sumunod sa ating Panginoon. Paano niya nagawa ang kanyang influence? Unang-una, sa paggawa ng mabuti. Yan ang ginawa ng Panginoon. Basahin natin sa gawa, chapter 10, verse 38. Kung paano si Jesus na taga Nazareth. By the way, Nazareth po isang lugar na katulad ng Tonto. Hindi siya magandang lugar, in other words. Noon sa John chapter 1, nang ipakilalang Panginoon kay Nathaniel, sabi ni Nathaniel, meron bang mabuting bagay na galing sa Nazareth? Ganyan. Siya nagpapakilala sa atin na yung lugar na yon ay hindi magandang lugar. Ay binuo siya ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahirapan ng Diablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Yung mga bagay na ginawa ng ating Panginoon, kaya ito'y sa kanyang sariling paraan, paggawa ng mabuti, o paggawa ng mga himala sa pamagitan ng pagdako sa Espiritu Santo. Ito'y may influence sa mga tao. Yung paggawa niya ng mga kababalagan, ay nagpakilala siya ay anak ng Diyos kanya. At ang paggawa niya ng mabuti, ay nagpakilala sa kanya siya ay mabuti kanya. Kaya kahit pagkamatay ng Panginoon, meron siyang influence. Ang katotohanan niya, bagamat hindi lahat ng mga tao ay Kristiyano, kakaunti lang ang tunay ng mga Kristiyano. Pero ang buong sanglibutan, kaya ito yung mga lugar ng mga Muslim, mga Chinese, mga walang Diyos, ang buong sanglibutan ay may influence ang Panginoon. Doon na lang po sa ating pagbibilang ng panahon. Ay yun ay may kaunahan sa ating Panginoon. Yung 2025, ang ibig sabihin niya, kung buhay pa ang Panginoon, yan ang edad niya. Yan ang sinusunod ng buong sanglibutan. Makikita ninyo, kahit hindi siya naging sikat ng panahon niya, siya anak lang ng karpintero. Pero later on, makita natin ang kanyang influence sa buong sanglibutan. At ito'y makikita natin sa mga bagay na kanyang ginawa, makikita natin. So yung mga bagay natin ginagawa, yan ang pinagmumulan ng ating
influence. So, kung gano'n ang ginawa ng ating Panginoon, gayon din ang ating gagawin. Tayo po mga kapatid, umiiwas tayo sa mga taong alam nating mga makasalanan. Umiiwas tayo doon. Pero ang ating Panginoon, di siya umiiwas. Siya'y sumama sa mga makasalanan. Ito po ay isang dahilan bakit yung mga Pariseo at mga Saduceo at mga Hudyo sa pagkalahatan ay galit sa Kanya. Bakit Kanya nakikisama sa mga makasalanan Kanya? Ibig siya gano'n ang ating kaisipan. Ayaw nating ma-associate sa mga makasalanan. Pero tingnan po natin ang ginawa ng Panginoon. Na makita ng mga skriba, ng mga Pariseo, na siya'y kumakain kasalo ng mga makasalanan. At ng mga maniningil ng quiz. Ito pong maniningil ng quiz, hindi na sila nagbago. Noong unang panahon ng mga maniningil ng quiz, ay tinitignan silang masama. Ganon din sa panahon natin ngayon. Yung mga makasalanan in general, pero in-specify nila isang grupo ng mga tao, kanya, maniningil ng quiz. In other words, hindi magandang reputasyon ng mga maniningil ng quiz sa panahon ng ating Panginoon, katulad din ngayon, yung ibang naniningil ng quiz. Sinabi nila sa kanya mga alagad, bakit siya kumakain kasalo ng mga maniningil ng quiz at ng mga makasalanan? In other words, in general, ito mga grupo ng mga taong ito ay tinuturing ng mga makasalanan. Nang ito'y marinig ni Jesus, sinabi niya sa kanila, ang malalakas ay hindi nangangailangan ng manggagamot. Kung pupunta ka sa ospital at wala kang sakit, pagtatawanan ka. Baka may sakit sa ulo yan, kaya nila. Kundi ang mga may sakit, kanya. Hindi ako naparito upang tawagin ng mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Ang layunin po ng Panginoon, sa una niyang pagdating, ay para sa mga makasalanan. Kaya ang kanyang ginagawa, siya nakikisama sa mga makasalanan kasi ito yung mga tao kailangan niyang iligtas. Kaya sabihin po ng Panginoon, hindi ako naparito upang tawagin ng mga matuwid. Ang totoo, nung panahon na yun, walang matuwid. Kahit isa. Kahit sa panahon natin ngayon, walang matuwid. Kahit isa sa ating sariling paraan. Kaya lang tayo nagiging matuwid dahil sa tayo pinatawad ng Panginoon. Pero 100% walang matuwid. Kaya po sa Romans chapter 3, verse 23, sa buong sanglibutan, panahon na yun, walang matuwid kahit isa. Maliban sa Panginoon, siyempre. Dahil siya lamang ang nabuhay na di nagkasala. Pero lahat ng mga tao may sapat na kaisipan ay nagkasala kanya. At yamang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalalatihan ng Diyos. So actually, wala namang matuwid. Sinasabi lang nito mga matuwid na ito, in reference sa mga skriba at mga Pariseo na nag-iisip sila yung matuwid. Ganyan. Pero actually, hindi rin sila matuwid. Kundi kanya sa mga makasalanan. So tayo po, lahat tayo, ay mga makasalanan bago tayo naging mga Kristiyano. Iba-iba lang ang tingin ng mga makasalanan. Yung mga tinuturing nating mga makasalanan, pakitingin natin, ay yung mga grabing nagkakasala. Pero actually, sa harapan ng Diyos, lahat tayo ay makasalanan. So, ibig sabihin, ang dahilan ng pakikisalamuha ng Panginoon sa mga makasalanan, ayun po maligtas niya yung mga tao nyo ngayon. Yun ang ginagawa ng Panginoon, hindi pang maging katulad niya yung mga tao yun na maging makasalanan. Itong mga makasalanan na ito, nakita nila pagmamahal ng Panginoon at ang kanyang compassion, kaawaan. Kaya narinig nila ang imbitasyon ng Panginoon na pupunta sa Kanya at makita ng kapahingaan. Case in point, si Mary Magdalene, yun ay isang prostitute. Di ba? Prostitute siya. Pero siya pinatawag ng Panginoon at siya sa naging alagad ng Panginoon. Ang katotohanan, siya yung unang nakarating sa libingin ng Panginoon sa araw na siya pagkatapos niyang nabuhay na maguling. So dito po sa Matthew chapter 11 verse 28, ito yung ipinakita ng Panginoon sa buhay pa. Yung kanyang influence sa mga makasalanan. Come to me, all you will labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ang pinag-uusapan po rito, ay hindi yung pagpapagal actually sa physical, hindi.
Ito'y tungkol sa kasalanan. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart. Sa ibang salin, for I am meek, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Itong imbitasyon na ito ng ating Panginoon, nung siya nabubuhay, hindi ito pinakinggan ng karamihan. Kakaunti lang, sumama sa Panginoon. Pero sa Acts chapter 2, makikita natin, sa pangalan ng Ebanghelyo, tinanggap nila yan. At siya nakatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. So dahil sa influence ng ating Panginoon, may karoon siya ng mga lagad, naniwala sa Kanya, dahil sa Kanyang influence, doon sa mga bagay na ginawa ng ating Panginoon, ng Panginoon wala siya kinikilingan. Dahil sa Kanya lahat ay makasalanan. So kinakailangan niyang pumunta sa mga makasalanan para sila magkaroon ng kaligtasan. Dito po sa ating pag-aaralan, para ma-emphasize yung influence, ginamit lang ng Panginoon sa Kanyang paglalarawan ang dalawang bagay na pagkaraniwan sa mga bahay ng mga Hudyo. Number 1, asin at ilaw. Kaya sa panahon natin naman ngayon, meron tayong asin at ilaw. Imposible ang isang tahanan ay walang asin. At imposible rin na isang tahanan ay walang ilaw. Kaya anong klaseng ilaw? May ilaw yan. May kuryente, may gas, may kuryente yan. Yun ay pangangailangan ng isang bahayan. So, ginamit ng Panginoon ang mga bagay na pangkaraniwan sa mga taong naralan niya para maipakita niya isang aral na gusto niyang ipakilala. Ang asin. Ang asin po isang maliit na bagay lang. Maliit. Hindi siya malaki, maliit lang. Hindi mo alam natin ang asin. Napakaliit lang. Pero napakahalaga. Sa panahon natin ngayon, marami tayong paraan ng ma-preserve natin ang pagkain. Meron tayong ref, freezer, etc. Pero walang panahon na walang ganon. Ang ginagamit nila preservative ay salt. May mga, sa panahon ng sa mga lugar na malapit sa dagat at nangingisda sila, para may preserve nila yung isda, nilalagyan nila ng asin, di ba? Kasi ito'y preservative. Pumapatay siya ng mga dumi na sumisira sa pagkain. Yun ay isang bagay na characteristic ng salt. Makita natin. So, ang salt ay maliit lang. Nag-iingat tayo maglagay ng asin sa pagkain. Dahil napakaliit lang niya. Pag sumobra yung asin, maalat. Hindi mo na siya makakain. Nakikita natin yung makapangyarihang influence ng asin. Kampi lang, pero may influence yung buong pagkain. Pag sumobra, hindi mo na makakain. Sabi sabihin, yung maliit na butil ay merong influence sa pagkain. Kaya ginamit po niya yung salt. Tayo po mga alagad ng Panginoon, hindi tayo marami, kaunti lang tayo. Pero katulad isang butil ng asin, ang isang alagad ng Panginoon ay merong influence sa sanglibutan. Katulad ng asin, na maliit, pero powerful. Dahil kung lagay mo lang, mag-iiba yung lasa ng pagkain. So pag tayo sumusunod kay Kristo sa paggawa ng mabuti, yung paggawa ng mabuti, pagsunod sa kalooban ng Diyos, at paglaban sa anumang bagay na masama. Ito ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Wala nang oposisyon sa mga bagay na masama. Wala lang, di ba? Pinababaya lang ng mga tao. So, ano nangyayari sa mga lipunan ng iba't ibang mga bansa? Sumasama. Kung ikukumpara natin ang lipunan noong 1940s, 1950s, at hanggang 1960s, sa panahon natin ngayon, malaki pagkakaiba. Dahil once upon a time, mayroong opposition sa mga bagay na masama. Pagkatapos po bago po ng World War II sa US, wala nagdi-divorce. Hindi uso yun. Pero nagkaroon ng pagkakataon na yung mga kababaihan ay nagsimulang trabaho dahil sa gera, naging more independent yung mga kababaihan. Pagkatapos sa gera, nagkaroon ng divorce. At hindi na nilalabanan yung divorce. Ano nangyari sa kanila ngayon? It's a way of life sa mga nag-aasawa sa Amerika.
So, pag ginagawa natin ang mabuti at nilalabanan natin ang masama, we do not agree sa isang bagay na masama. Tandaan po natin yun. Kahit kailan, hindi tayo nag-agree sa isang bagay na masama. Tayo tumutulong sa ating paraan na ma-prevent ang pagsama ng ating lipunan. Kasi may lumalaban. Parang wala. Ngayon, nakikita natin, habang kayo nagkakaedad, nakikita natin yung pagbagsak ng ating lipunan. Lalo na sa mga kabataan, yung mga generation something. Yung mga kailang kaisipan. Kaysa sa mga kaisipan ng mga dating mga tao, yung mga matatandang tao. So, kung tayo ginagawa natin ang ginagawa ng Panginoon sa paggawa ng mabuti at paglaban sa masama, kaya sa pinatay. Because he opposed ang mga bagay na hindi totoo at masama sa lipunin niya. Kaya pinatay siya. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung usigin kayo, huwag kayo magtaka kanya. Dahil akong unang iniusig ng masang libutan. Dahil sa pangangaral niya ng katotohanan, paglaban niya sa mali. So, ganoon ang sasid. Ang asin ay mabuti. Naglabigay ng lasa. At the same time, pinapatay niya yung dumi doon sa pagkain. Yun ang trabaho ng asin. Kaya nga, meron tayong asin, di ba? So, nilalarawan tayo sa ganung paraan bilang butil ng asin. Kung makita natin ang salt, tayo yung salt eh. Yung presensya ng mga matwid na tao sa isang lugar ay nakakatulong sa mga tinutulungan ng mga masama laban sa kapuotan ng Diyos. Once upon a time, may isang mga sa may San Fernando nito. Sabi niya, yung daw pagputok ng mga Pinatubo ay paghatol ng Diyos sa Pilipinas dahil sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosa. Sabi ko, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Dahil kahit kailan, hindi hahatulan ng Diyos ang mga matwid kasama ng masama. Hindi yan gagawin nyo. Kaya sa last judgment, hindi yan gagawin nyo. Ihiwalay yung masama sa mabuti. Hindi yan gagawin nyo. Kapapunta po tayo sa kay Abraham, sa Sodom at Gomorrah. Ano po? Tandaan natin, si Abraham at si Lot, naghiwalay sila. Dahil yun nakaya ng lupain, nakaya ng mga hayop, at kailang mga pasto. So, naghiwalay sila. Si Lot, dahil nakita niya yung lugar ng Sodom at Gomorrah, na matubig at magandang lugar, dun sa pumunta. Pero hindi natin alam kung nalalaman niya na yung mga tao doon ay masasama. So, eventually, dahil sa kasamaan ng lugar na yun, ay lilipulin ng Diyos. Sila yung original na mga alanganin. Kaya nga po yung kaso, yung pagpatol ng lalaki sa kapwa lalaki, ang tawag yan ay sodomy. Dahil sa salitang Sodom, di ba? Lumapit siya, Abraham at nagsabi, ang mga banal ba ay yung lilipulin kasama ng mga masama niya? Halimbawa, may 50 banal sa loob ng bayan. Lilipulin mo ba at di mo patatawa ng mga lugar na yon, alang-alang sa 50 banal na nasa loob noon? Ganyan. Malayang gagawa ka ng ganito at ng banal ay yung patayin kasama ng masama. Ano patang banal ay makatulad sa masama? Malayang mangyari yan. Di ba gagawa ng matwid ang hukom ng buong mundo kanya? Sasabihin mo papatayin kanya yung mga masama kasama ng mga matwid. At sinabi ng Panginoon, kung makatagpo ko sa Sodoma ng 50 banal sa loob ng bayan, patatawarin ko ang buong lugar na yon alang-alang sa kanila. Sabagot si Abraham at nagsabi, mangangas akong magsalita sa Panginoon. Akong alabok at tabo lamang. In other words, wala siyang karapatang gawin niya yun. Kung sakaling magkukulang ng 5 sa 50 banal, o 45, nilipulin mo ba ang buong bayan dahil sa 5 kulang na niya? At sinabi niya, hindi ko lilipulin kung makatagpo ko roon ng 45. So in other words, itutuloy po natin ito, nagbabargain si Abraham. Hindi siya confident na ganong karaming matwid sa lugar na yun. At siya muli nagsalita sa kanya, nagsabi, halimbawang may matagpo ang 40. At sinabi niya, hindi ko gagawin alang-alang sa 40. Pagkatapos ay sinabi niya, huwag sana magalit ng Panginoon at ako'y magsasalita.
kung sakaling may matagpuang doong 30. At sinabi niya, hindi ko gagawin kung makakatagpo ko roon ng 30. At kaya sinabi, ako'y manghahas magsalita sa Panginoon. Kung sakaling may matagpuang doong 20, pababa ng pababa. At sinabi niya, hindi ko lilipunin alang-alang sa 20. At pagkatapos sinabi niya, huwag magalit ang Panginoon at pagsasalita na lamang ko minsan. Kung sakaling may matagpuan doong 10. At sinabi niya, hindi ko lilipunin alang-alang sa 10. At umalis ang Panginoon pagkatapos na makipag-usap kay Abraham, at si Abraham ay nagbalik sa kanyang lugar. Unfortunately, walang 10. Nung dumating po yung dalawang anghel sa lugar na yon, sabi niya kay Lot, yung mga kamag-anak mo, yung mga anak, simulan dyan, ganyan. Yung mga anak niya, mga babae, nag-asawa ng mga tagaron, tumatama sila, hindi na sila naniniwala. So eventually, 4 lang sila. Yung dalawang dalaga, yung asawa niya, at si Lot. So tapos yung bargain, masisira yung yung lugar. Pero aalisin ng Panginoon yung 4 na matuwid, ganyan. Anong point dito? Yung mga matuwid, meron silang epekto sa mga masama. In other words, kung hindi naman sa pagkakataon nalilipulin ng Diyos yung lugar natin, pero maliligtas yung mga masama dahil sa mga matuwid, ganyan. Dahil sa influence ng mga matuwid, ganyan. Yun, pwede silang maligtas dahil sa mga matuwid, ganyan. So yun ang sinasabi nito ng halimbawa ito, nakakatulong tayo sa mga matuwid, mga masama dahil sa ating, ganyan. Pumunta rin po tayo sa panahon ni Josiah na isang mabuting hari. Basahin natin. Ganito sabi ng Panginoon, ako'y magdadala ng kasamaan sa dakong ito at sa mamamayan nito ang lahat ng salita na aklat na nabasa ng hari ng Huda sapagkat kailang tinalikuran ako at nagsunog ng insenso sa ibang mga Diyos. Napapansin po natin sa ating pag-aaral sa buong Biblia, lahat ng kasalanan matitiis ng Diyos. Huwag kailan sumamba sa Diyos-Diyosan. Hindi matitiis ng Diyos yun. Upang ako'y galitin nila sa pamagitan ng lahat ng gawa ng kailang mga kamay. Kaya't ang aking poot ay mag-aalab sa dakong ito at ito'y hindi mapapatay. In other words, hindi nila mapipigilan yung poot ng Panginoon. Ngunit tungkol sa hari ng Huda na nagsugo sa inyo upang sumumbuni sa Panginoon, ganito ang sasabihin niya sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga salita na inarinig, sapagkat ang iyong puso'y malumanay, at ikay nagpapangbaba sa harapan ng Panginoon, nang iyong marinig kung paano ako'y nagsalita laban sa tao ito, at laban sa mamayan nito, na sila'y magiging kapaklawan at sumpa, at pinunit mo ang iyong kasungutan, kumiyak ka sa harapan ko, na nalilig kita, sabi ng Panginoon. Kaya narito, titipunin kita sa iyong mga ninuno, at ikaw'y payapang malalagay sa iyong libigan at hindi makikita ng iyong mga mata na lahat ng kasamaan na aking dadalhin sa dakong ito. At kaya nila ang kasagutan sa hari. So may naligtas dahil sa matuwid na hari. So anong mga limbawang ito nagsasabi po sa atin? Hindi natin pwedeng sabihin na wala tayong magagawa. Meron tayong influence kahit pa paano sa iba. Tingnan po nyo ang asin. May kayo magluluto ka ng itlog. Kahit anong itlog. Prito mo siya, ilaga mo siya. Kung walang asin, walang lasa yung itlog, di ba? May isang kasaysayan ng mga kapatid. Itong kapatid na ito ay napatay na siya. Pero once upon a time, siya nagtrabaho sa mga politiko. Siya naging tawan ni Ablan, congressman sa Ilocos Norte, no po. So meron siyang malit na aeroplano. Nung nakasakay sila doon, kasama ng piloto. Unfortunately, nag-crash sila sa isang ilag. May dala-dala silang baboy, wala silang asin. Baboy lang. So nilaga nila yung baboy, walang asin. Sabi niya, hindi mo makakain, ganyan. Walang lasa, hindi mo makakain, ganyan. So tingnan niyo yung kahalagaan ng asin. Dito po sa Job, chapter 6, verse 6, ang wala bang lasa ay makakakain ng walang asin, ganyan. O mayroon bang lasang puti ng isang itlog kung walang asin, wala.
Dito nakikita natin, hindi pinag-uusapan dito yung itlog at puti ng itlog, hindi na pinag-uusapan dyan. Ginamit lang yan ng Diyos kay Job para may ipakita kung ano kapangyarihan ng asin, ganyan, o influence, ganyan. In other words, gano'n ang kapangyarihan ng isang tapat na alagad ng Panginoon. Kaya para tayong asin. Nagbibigay lasa sa isang itlog na walang lasa kung walang asin, ganyan. Yun yung sinasabi ng Diyos kay Job. So, sa may mga bagay tungkol sa mga alagad, nagkobra ng ayon ng Panginoon, na tayo naiiba sa mga hindi sumasampalataya. So, ibig sabihin, hindi tayo perfecto mga tao dahil nagkakamali rin tayo. Pero, pag ikukumpara tayo sa ibang hindi mag-Kristo, meron pagkakaiba. Meron distinction na makikita iba yung mga sumasampalataya sa hindi sumasampalataya. Kaya, ang ating presensya sa sanglibutan, makikita rin nila yung pagkakaiba. Kaya kung walang din nila nakikita yung pagkakaiba, para lang tayong asin na walang lasa. Kailangan makita nila yung pagkakaiba dahil tayong mga Kristiyano. In a minimal way, nakikita nila yan, number one, yung mga Kristiyano, wala silang bisyo, di ba? Dahil umiinom, di tayo nagregyo, dahil nagsusugal, etc. Wala. So, yun po yung minimal. Minsan sa ating pagsasalita, etc. etc. Pero meron at least may distinction sa pagitan ng mga Kristiyano at hindi mga Kristiyano. Katulad po ng asin na nagbibigay ng lasa. Ganon din ang mga Kristiyano. Tingnan po yung sa Colossus 4:5-6. Lumakad kayo na may karunungan sa harapan ng mga nasa labas. Bakit kailangan tayo lumakad na may karunungan? Anong ibig sabihin na may karunungan? Isa, nagagawa natin nararapat sa bawat pagkakataon, yun ang may karunungan. Dahil kung tayo may karunungan at nakikita ng mga taga-sanglibutan yun, makikita nila yun. Hindi natin pinag-usapan ng karunungan ng sanglibutan. Ito yung karunungan na galing sa salita ng Diyos sa pagiging Kristiyano. Ang inyong pananalita naway laging may biyaya kanya o may kahalagahan na may timplang asin. So, bumabalik tayo dun sa asin. Kung paano ang pagkain na may asin ay masarap kanya. Ganon din kanya ang ating pananampalataya o pananalita na may biyaya kanya. Nakakatulong, in other words. Upang inyong malaman kung paano nyo dapat sagutin ang mouths. Yun ang karunungan. Ano mo sasagutin o kausapin ang isang tao kanya. Dahil may karunungan, may biyaya para tayo asin, kanya. So, nagiging kakaaya-ayang lasa ang mga lagad, kanya. Kumpara sa ibang mga hindi Kristiyano. So, asin. Hindi alin tulad tayo sa asin. At, tayo po ay may nagagawa naman tayo kahit paano mabuti. Katulad ng asin, yung nagbibigay nga ng lasa, nagbibigay ng comfort sa pagkain natin, nagiging masarap. Gawin din ng mga lagad. Tingnan po yung sa Galatians 6:2. Dalhin niyo ang pasanin ng isa't isa at sa gayon ay matutupad din niyo ang kautusan ni Kristo. Pag pagka dinabasa natin ito, ano yung kautusan ni Kristo? Nung tanungin ng ating Panginoon ng mga Hudyo, anong pinakadakilang utos sa kautusan? Dalawa lang ganyan. Ibigin mo yung ang Diyos, ang Panginoon Diyos, ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo kanya, ng buong buhay mo kanya. At sabi niya, ang pangaloy katulad dito. Ibigin mo yung kapwa na gaya ng pagbangon mo sa sarili mo kanya. So, pag tayo po yung nagtutulungan sa isa't isa, natutupad natin kung saan na yun. In other words, may natutulong tayo sa ating kapwa. Makikita natin. Yun ay influence. Baka sabihin natin wala namang halaga kung tutulong tayo. Meron. Hindi naman niya sasabihin yun sa'yo. Pero sa kanyang kaisipan, may epekto yun pag tayo tumutulong o meron tayong pagkakataon. Mga kapatid. Dito po sa 2 Corinthians chapter 1:3-6. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan. Ama ng mga kaawaan sapagkat siya po'y nagpapatawad sa ating mga kasalanan at kaaliwan dahil sa katotohanan tayo napatawad sa ating mga kasalanan
At meron tayong pag-asa ng buhay na walang hanggan na umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapigatihan upang maaliw natin ang nasa anumang kapigatihan. In other words, tayo po yung dating mga magsalanan, pinatawag tayo ng Panginoon, so meron tayong kaaliwan. Meron tayong pag-asa ng buhay na walang hanggan. Tayo rin po nagiging paraan sa iba. Kung tayo naliw ng Panginoon, dahil sa katotohanan tayo ay niligtas sa ating mga kasalanan, at meron tayong pag-asa buhay na walang hanggan, ganoon din ang ginagawa natin sa iba. Binibigyan natin yung kaaliwan na yun sa kanila. Sapagkat kung paano, in other words, sa maraming paraan niya, kung Kristiyano siya, tulungan natin siya kanyang kapigatihan. Kung hindi siya Kristiyano, aralan natin siya. Para magkaroon din siya ng kaaliwan na katulad natin ngayon. Sapagkat kung paano sumasagana sa atin ang mga pagdurusa ni Kristo, sa pamamagitan ni Kristo ay sumasagana rin sa atin ang kaaliwan. Totoo po sa panahon na yon na yung mga Kristiyano nagturusa dahil sa ating Panginoon. Ang Panginoon din naman ang nagbibigay sa kanila ng kaaliwan. Balik-balik lang yan. Ano yung kaaliwan na yun? Yun ang joy, di ba? Hindi ibig sabihin na tayo may kaaliwan ay magandang paraan ng iyong pamumuhay. Hindi naman. Si Pablo, siya nakakulong sa Pilipos, sa Roma, sumunod siya sa mga taga-Pilipos, pero meron siyang kaaliwan, ganyan. Yung kaaliwan ay gagaling sa loob yun. Dahil sa katotohanan, na meron tayong pananampalataya at meron tayong pag-asa at gantimpala kung tayo maging tapat. Yun ang kaaliwan. Subalit kung may man ay pinahirapan, ito'y para sa inyong kaaliwan. In other words, kaya pinag-uusik siya ng Pablo sa pangalan ng Ebanghelyo para sa inyong kanya. Para kayo maligtas at magkaroon kayo ng kaaliwan. At kung kami naaliw, ito'y para sa inyong kaaliwan. So both sides. Ano yung tingnan po niya yung picture na both sides. Kung kami nagdurusa dahil sa inyo kanya, ito'y para sa inyong kaaliwan at kaligtasan kanya. On the other hand, kung kami naman inaaliw, ay para din siyang kaaliwan. In other words, kung sa kahirapan, ay nagagawa pa rin natin nila na magbigay ng kaaliwan sa inyo kanya. Lalo kung wala kami problema kanya. Lalo kayo makapagbigay ng kaaliwan sa inyo. Na yun dinanas kapag kayo matyagang nagtitiis ng gayunding paghihirap na aming diranaras. So in other words, dumadanas tayo ng kahirapan dahil sa ating pananampalataya. Lalong dumalaki ang ating kaaliwan. Kanya. Dahil tayo lumalapit sa ating pag-asa. So yun makikita natin sa mga talatang binasa natin. Dito man pa huli. So tayo po ay umiyak sa mga umiyak. Yun ay sympathy. Yun sa Romans 12:15. So yun din po yung influence. Makikita natin. Makigalak kayo sa mga nagagalak. Makiyak kayo sa mga umiiyak. Pag binaligtad mo yan, may problema ka. Kailangan ka magpasaya, magsaya ka. Huwag kang umiyak pag nagagalak. Huwag ka namang maggalak pag may umiiyak. Hindi pa rin yun. Pag may masaya, di makigalak ka. Mag-sympathize sa kanyang tagumpay o etc. O kanya sa kasiyahan. Kung may namang nagdadalamahati, hindi kayo makipagdalamahati rin. Yun ay influence. Makikita ng mga tao natin sympathy sa kanila. So, by and large, sa ating pag-aaral, ang soul, napakaliit. Hindi siya malaki, maliit lang siya. Pero napakalaki ng kanyang influence, in other words, sa pagkain. Hindi mo kailangan palakihin yung asin para malasa mo yung kanyang lasa. Maliit lang. Lalo sa atin din, hindi tayo na kailangan maging takila para magkaroon tayo ng influence. Sa ating simpleng payak na paraan at tayo nagiging tapat sa Panginoon ay nagkakaroon tayo ng influence sa iba. Hindi natin alam yung time frame kung kailan na i-epekto yung influence na yun. Hindi natin alam yun. Pero habang ginagawa natin yun, na ito nakakatulong po tayo sa pagpapalaganap ng layunin ng Diyos na maligtas sa mga tao na sa kasalanan. So ito po ang ating pag-aaral. So, pagpatuloy lang po natin sa susunod na linggo. Tungkol po salt and light. Yung ibig sabihin, influence ng mga alagad ng ating Panginoon. So, ibigay natin kay Brother Raul. Siya po ang
inatasan na maging tagapagpawit. Yung po sa hindi nakakaalam, nung last Sunday, na-baptize po si JJ Anquayo. Yan po ang bunga ni na pagmamahalan si Brother Milo sa Sister Glon po, si JJ. Wala na din natin kasama si Brother Milo, pero at least kasama pa rin natin ang mga mahal niya sa buhay. Panalangin natin na magpatuloy sila sa katapatan, tulad natin lahat. So, bigyan natin kay Brother